headaches, mabigat daw yung batok, nahihilog. Minsan, may pananikip na ng dibdib. Mabilis din silang mapagod. Again, yung mga simptomas na yun, nag-a-appear kapag malala na. Once naging adult na, dapat nag-check na talaga. Or kung meron tayong risk factors. Minsan kasi even in the young age, merong hypertension, lalo na kung meron silang underlying na disease. Problem to, common sa Pilipino na kapag nag-take sila for a first week ganon, tas gumanda na yung BP nila, sabihin nila, magaling na ako, okay na, sitigil ko na. And not knowing na once ginawa nila yun, magre-rebound or babalik pa ng mas tataas pa yung pressure. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. This week, wala ang aking usual partner, si Dr. So, dahil hindi ko nasasabihin saan siya pumunta pero nagliliwaliw muna. Lahat tayo kailangan ng break paminsan-minsan. At ang kanyang reliever this week, nagbabalik, is my close personal pinsan and doktora, si Dr. Bien Canlas. Hi! So, si Bien ngayon ang magdi-discuss sa atin. Hindi ko dinodok kasi pinsan ko si Dr. So. Dinodok ko Anyway, pag-uusapan natin ngayon, super common, halos lahat yata ng medyo middle-aged na. Minsan hindi pa, di ba? Na mga tao, meron nito. Ito ang hypertension or mas kilala sa pangalan na high blood pressure. So, Doc Bien, diretsahan na tayo. Ano ang hypertension? So, ang hypertension, ibig sabihin lang nun, mataas yung pressure sa blood vessels natin o sa ugat natin, sa dinadaluyan ng dugo. Pag sinabi natin kasi na blood pressure, yun yung in-exert na force ng dugo sa ating mga ugat. Okay, so bakit napakakilala nitong condition na to na pangit siyang bagay kung meron ka? Anong ginagawa niya sa katawan natin? Una sa lahat, kaya siya kilala o kaya importante siya kasi sobrang prevalent niya. Sabi ng data, 4 in 10 Filipinos merong hypertension. Madalas hindi man nila alam kasi usually wala naman tong mga simptomas unless malala na, no? So kaya siya delikado kasi kung masyadong mataas ang presyon sa puso, masyadong mabilis ang pagdaloy ng dugo. At kung mabilis ang pagdaloy ng dugo, pwedeng ma-damage yung mga blood vessels. Yun yung una. Pangalawa, dahil sa sobrang bilis ng pagdaloy ng dugo, hindi ngayon na pupunan ng proper nutrition yung iba-iba nating organs. Like the kidney, kasi kailangan ng kidney yung dugo, nagkukulangan siya ngayon dahil sobrang bilis, dumadaloy lang. So, hindi nagkakaroon ng proper exchange ng nutrients or oxygen. Hindi ko alam yun na akala ko lang dati, pag mataas ang blood pressure, may force siya na nakaka-damage ng mga daluyan ng dugo. Tsaka daw yung mga nephrons ng kidney. Pero dahil pala mabilis at mapuwersa, hindi na-absorb yung nutrients. Okay. So, kaya pala usually yung mga taong may problema sa kidney, mataas din ang BP. Actually, isa yun sa mga causes ng hypertension. Kung may problem ka sa kidney, maaari talagang tumaas yung presyon mo. So, ito medyo chicken and egg na question to. Ang blood pressure ba ang nagkakos ng pagkasira ng kidney or vice versa? Ang kidney problem ba ang nagpapataas ng presyon? Like the chicken and the egg, it can go both ways. Okay. So, pwedeng kung primary yung hypertension mo, pwedeng yun yung cause niya, no? Essential hypertension, for example, mataas talaga yung presyon mo, tapos ngayon, dahil sobrang bilis ng pagdaloy ng dugo mo, nagkukulangan na ngayon ng nutrients sa kidney or nasisira na siya dahil sobrang bilis ng pagdaloy ng dugo. So, pwede yun. Either way, pwede rin na kunyari, meron kang chronic kidney disease, so nauna yun. Nagkakaroon ka na sa'yo ng yes, oo. Kasi yung isa sa mga regulate ng presyon natin, important no, is yung kidneys. I see. Okay. That said, na-mention mo kanina, minsan hindi man aware yung mga tao na mataas ang BP nila unless malala na. Ano yung mga symptoms na mapapansin na yung medyo malala na? Oo, no? Commonly sa mga Pilipino, talagang hindi nila alam. Minsan proud pa sila, di ba? Sabi na, ay, usual kong presyon 150, wala man akong nararamdaman. Not knowing na sobrang taas na nun at delikado na yon, no? Okay. Usually, ang nakakatch natin, sobrang hilong-hilo sila dahil sobrang taas ng presyon. And pag nangyayari yon, madalas nasa hypertensive emergency na talaga sila nakaso, like more than 180. Meron akong mga pasyente before, pupunta ng clinic, hilong-hilo sila, nasusuka. Pag-check mo ng BP, ganon. Minsan 200, over 100, 120, ganon, no? So, sobrang taas na. And kapag mga ganon, headaches, yun yung common. Headaches, mabigat daw yung batok,
nahihilo, gano'n. Minsan may pananikip na ng dibdib, so nahihirapan na sila. Mabilis din silang mapagod, hingal-hingal, gano'n. So marami 'no, pero again yung mga simptomas na yun nag-a-appear kapagka malala na o kaya meron na tayong comorbidity sa tinatawag, yung meron na siyang ibang sakit pa, like sakit sa puso for example, diabetes, so nagpatong-patong. Yung sa kidney rin. Mm. Okay. So, maganda siguro, tama ba Doc, ang advice natin para hindi tayo umabot dun sa malala, yung regular na pagkakakuha ng BP? Yes. Oh. So, lagi yan sinasabi, know your numbers. So, dapat alam mo lagi yung presyon mo, no? So, hindi ibig sabihin na bata ka pa, na 20s, gano'n, na hindi ka na magche-check. Ngayon, kung normal naman yung BP mo, at least sana yearly, no? Kapag annual physical examination, ma-check yung BP mo. Pero mas maganda kung regular. Lalo na kung medyo nagkakaedad na, common yun na tumataas na yung presyon. So, dapat talaga kung kaya nga daily, kung meron tayong mga accessible naman na ngayon, yung mga digital na BP apparatus, so puwedeng-pwede nang mag-check sa bahay. Kliyente ko nga yung isa sa mga kilalang brand, pero ano, saka na pagbabayaran nila ako para banggitin ko sila. Anyway, na-mention mo kanina, minsan nasa 20s pa lang mataas na yung BP. Anong edad tingin mo yung recommended na nagpapa-check na tayo dapat ng BP at least once a year? Actually, ang ma-recommend ko personally is, once naging adult na, dapat nagche-check na talaga or kung meron tayong risk factors. Okay. Minsan kasi even in the young age, merong hypertension, lalo na kung meron silang underlying na disease, no? So, una, kung meron ka talagang sakit, dapat nagche-check ka regularly. Pangalawa, kung may access ka sa pag-check ng BP, dapat mag-check ka. Andyan Kung meron na, nandyan naman na, no? So, early detection pa rin. And pangatlo, syempre, kung may mga nararamdaman na simptomas, kahit ba sabihin mo typical na sa'yo nagvo-vertigo or nagma-migraine, important pa rin na mag-check ng BP. And of course, kung may edad, dapat mag-check. So, hindi siya porke sabi mo 20, 18, ganon, or teenager, hindi na mag-check, no? Kasi maraming factors na pwedeng mag-contribute sa pagtaas ng pressure. Lalo na ngayon, minsan kahit bata, obese na no? Mas Yun, no? Isa yun sa mga risk factors ngayon, no? Yung obesity. Kasi sobrang dami na talaga grabe. sa obese, oo. Ang pakahirap iwasan pa naman ng mga pagkaing Yes, so nakaka-pagpa-obese. napag-usapan natin before sa dyslipidemia, 'di ba? So, isa yon sa mga pwedeng mag-contribute, no, kapag obese. Lalo na ngayon, daming work from home, ang daming access ng delivery, ng food, no? And hindi na natin napapansin na overeating na, wala ka ng exercise. So, pwedeng-pwede talaga na mag-lead na to obesity. Got it. Okay, sige. Tapos na tayo sa symptoms. Paano naman yung diagnosis? Paki-explain naman, lalo na sa mga hindi pa nakapagpakuha ng BP. Masakit ba yan? Uncomfortable ba yan? Anong ginagawa para malaman? Simple lang naman ang pag-check ng BP, no? Wala namang involved na masakit. Medyo uncomfortable minsan kapag humihigpit yung cough. So, usually, kailangan lang ng BP apparatus. So, pwedeng digital or manual. Pag manual, dapat meron kang kasama na professional or marunong gumamit. So, kapag ganon, usually dapat seated position, dapat well relaxed, dapat at least 30 minutes before, hindi ka nagkape, hindi ka nag-smoke para accurate. Dapat well rested ka, hindi ka puyat. No? So, yun yung mga ideal. Okay. So, dapat nakaupo, tapos dapat flat yung kamay, palms up, tapos dapat level of the heart yung arm na pagkagamitan. Usually, ang advice namin kapag first time na mag-check ng BP, both arms i-check. So, i-check yung dalawa na arm. And then, dapat, ideally, ang gusto natin for normal na blood pressure, dapat less than 120/80 millimeter mercury. So, yung sa taas, yung 120, yun yung systolic BP. So, yun yung, pag nagpa-pump yung heart, yun yung pressure ng dugo sa blood vessel. Yung nasa baba, yung 80, yun yung diastolic. So, yun yung kapag nag-relax yung puso. So, yun yung ideal. Anything above that, so kapag more than 120, let's say, 121 to 129, o kaya yung diastolic mo is 81 to 89, elevated na siya. Pero hindi pa siya counted as hypertension. Yung golden number natin dito is 130. Anything no 130 pataas, o kaya more than na, dun sa 90, yung diastolic, hypertension na yun. Stage 1 hypertension na agad. So, hindi na naman ibig sabihin na one time tumaas yung presyon mo, ay hypertension agad. So, dapat at least 2 or 3 separate occasions Nakuha. na nakuhanan ka, oo. Na usually dapat twice na nare-check during nung instances na yon para masabi na may hypertension talaga. Okay. Anong mga nagko-cause ng hypertension?
namamana ba 'to? Sa pagkain mo ba 'to? Stress ba 'to? Temperature, mainit na ulit ngayon. Ano dito or all of the above ba? All of the Okay. above, 'no? So, meron tayong mga risk factors na namo-modify at hindi namo-modify. So, una tayo dun sa hindi namo-modify or wala kang control. Mm. So, yung mga yun is race, ethnicity, 'no? So, Pilipino, medyo high risk talaga tayo din, 'no? And namamana, of course. So, genetics, kung yung parents mo may hypertension, most likely kung sumunod ka sa yapak nila, gano'n, wala kang binago sa diet mo or hindi ka nag-exercise, malamang magkakaroon ka din, 'no? Pero meron naman tayong mga namo-modify. So, ano yung mga yon? So, first of course, lifestyle. So, diet, exercise. So, kung medyo kulang tayo do'n sa pagbabantay ng diet and exercise, medyo mahilig tayo sa maalat at matatabang pagkain, sure yun, 'no? Di naman sure talaga, pero higher yung risk mo of developing hypertension. Ano pa? Smoking, alcohol intake. So, isa pa yung mga yon, 'no? And nabanggit mo yung stress. So, sabi sa studies, yung psychosocial stress and socioeconomic status pwedeng mag-induce ng hypertension dahil daw nakaka-add pa yung stress. Hindi ka maka-access ng gamot, di ka makabili ng proper na pagkain. So, marami talaga siyang factor. So, tulad ng sabi mo, all of the above. Kaya, madali siyang makuha. Ang hirap naman nung sa socio-economic kasi 'pag poor ka, mai-stress ka, tataas BP mo. Pero kung gusto mo hindi maging poor, trabaho ka ng trabaho, mai-stress ka rin, tataas din BP mo. Parang kahit anong gawin mo, gano'n pa rin ending mo, eh. Anyway, Sobrang daming factors talaga na pwedeng mag-contribute. oo nga, napakarami. Now, alam na natin minsan nangyayari talaga 'yan, minsan kahit disiplinado ka pa sa pagkain, sa lifestyle mo, meron mga tao na tataas pa rin ang BP nila. The question is, paano po ito mina-manage? Paano natin tini-treat yung high blood pressure para maiwasan yung mga masasamang epekto niya? Of course, ang hypertension naman is nama-manage, 'no? So, hindi mo man siya matatanggal permanently or hindi siya gagaling, pero mama-manage naman siya. So, first of course is yung diagnosis. So, dapat magpa-check-up at kapag na-diagnose na may hypertension, usually yung mga ipapagawa sa atin, blood chem, mga ECG, para malaman natin yung baseline na values at saka kung ano yung possible na cause. Cause ba nito ay mabilis yung tibok ng puso? Cause ba nito ay problem sa kidney? Cause ba nito ay sobrang taas na cholesterol? So, once na-determine yun, pwedeng-pwede na tayong magbigay ng pharmacologic treatment or mag-start ng gamot. So, once nag-start tayo ng gamot, pwedeng isa or pwedeng combination. And of course, yung pinakamahalaga sa lahat is lifestyle modification. Kasi kung aasa tayo sa gamot, hindi rin natin siya mama-manage. Ay, gano'n. So, minsan kahit nagte-take ka na ng gamot, pwedeng mataas pa rin kung wala kang binago? Oo. At saka, sa pagte-take kasi ng hypertensive medication, anti-hypertensive medication, 'no, problem 'to, common sa Pilipino na kapag nag-take sila for a first week gano'n, ta's gumanda na yung BP nila, sabihin nila, "Magaling na ako, okay na, sitigil ko na." And not knowing na once ginawa nila yun, magre-rebound or babalik pa ng mas tataas pa yung presyon. Actually, totoo yan. Yun, Yung 'no? 'pag may kainan tapos masarap talaga pero bawal, sasabihin na, "Kaya nga may gamot, eh, para makain." Oo. Tsaka yung ano ng Pilipino is iniisip talaga nila commonly na once nag-take ng gamot at nag-okey na, pwede nang i-stop yung gamot. So yun, 'no, hindi po tayo nagso-stop ng gamot basta. Maintenance talaga And siya. of course, hindi rin tayo nagso-start ng hindi binigay ng doktor. Kasi parami, binigay ito ng kapitbahay ko, sabi niya, inumin ko 'to. So hindi pare-parehas yung mga gamot na for hypertension. So dapat yung specific para dun sa pasyente. Usually, ano itong mga gamot na binibigay and ano yung costing nila? Alam naman natin, bukod sa sakit, mas takot ang Pilipino sa gastos. So, Totoo. pwede ba nating bigyan ng idea yung mga viewers kung ano yung cost nito? So, marami iba-ibang klase ng mga gamot, 'no, depende dun sa tina-target. So, pwede yung mga diuretics, mga pampaihi na tawag nila. So, pagka gano'n, yung mga gamot na yun, ilalabas na yung excess na fluid tsaka salt, kaya makokontrol yung presyon. Meron din yung target naman nila is para mag-relax yung mga blood vessels para hindi sobrang taas yung presyon. So, ibang gamot din yun. So, basically, may mga nagta-target din ng sa puso. So, iba-iba sila. Pero ang price range nito, depende kung branded or generic yung bibilin mo,
For as low as 5 pesos, meron. Up to 50 pesos pataas. So, depende kung yung branded, combination, medyo mas mahal, of course. Pero lagi naming sinasabi sa pasyente, yung pinaka-effective na gamot is yung gamot na may inom mo araw-araw. So, wag ka nang mag-opt dun sa sobrang mahal. Kung may Kung sustain naman siya, oo. Maging honest dun sa doktor na ito lang po yung kaya kong bilhin or kung hindi mo talaga siya kayang bilhin. Kasi tutulungan naman kayo ng medical professional na ito yung dapat na gamot, na ito yung mukhang pasok sa budget na pwedeng inumin araw-araw. Ang problema lang diyan kung medyo kuripot ka kahit kaya mo 'no, sasabihin mo ito lang yung kaya ko, tapos titipirin mo. Yung kagandahan dahil common siya sa Pilipinas, may access tayo sa mga free na medications. Although limited, no? May mga gamot lang na available sa mga clinics na ng local government. So, mga public hospital, barangay, so mga health center. Nagpo-provide na sila. Usually, ang hinihingi lang naman nila reseta, tapos po-provide na sila. So, extra effort, pero at least may inom yung gamot. Lalo na kung medyo hirap talaga tayo, alam naman natin kahit sabihin nating 5 pesos yan, Oo. minsan tight talaga eh. So, at least, kailangan malaman ng mga kababayan natin na kahit may sakit kang ganyan, hindi ka naman nag-iisa. I mean, marami tayong puna sa gobyerno natin, sino bang wala, pero at least may yung mga ganyang programa, meron naman sila. And I think nabasa ko rin na isa sa mga reason bakit mura lang yung cost ng maintenance medicine para sa blood pressure, kumbaga ni-legislate ng government na yung pinakamababang pwede, yun yung magiging presyo para maingatan yung health ng mga tao. Okay, one last. So, meron na tayo ng mga treatments or management, kung di man matreat totally. Meron bang way para ma-manage to ng walang gamot? And meron bang way para ma-prevent ang hypertension? So, nabanggit natin kanina, meron tayo mga modifiable na risk factor. So, pwede tayong magsimula doon. So, kung healthy ka naman at wala kang sakit currently, at kung napapansin mo na medyo bumibigat ka na, overweight ka na, lose weight. Doon yung unang-una. So, malaki talaga yung epekto ng pagbabawas ng timbang para makontrol yung presyon. Pangalawa is of course yung diet. Basically, meron tayong natawag na DASH diet. Yun yung dietary approaches to stop hypertension. Simply put, ang ibig lang sabihin is mag-avoid ka ng fatty food, mag-avoid ka ng excess na salt. Ang suggestion na doon, dapat daw less than half a teaspoon. So, less than 1.5 grams of salt per day. No? So, kung nagchichirya ka, medyo delikado ka na doon. So, yun, avoid mo yung excess na salt para ma-lessen yung pag-develop mo ng hypertension. And of course, pwede mo naman daw dagdagan yung potassium. So, yan, yung mga fruits, common sa Pilipinas, di ba, bananas. So, yan, kung hindi masyadong ripe yung banana, mas mataas yung potassium, no? So, marami pa tayong fruits and vegetables na mas marami doon. Makakatulong din yun. Of course, drinking plenty of fluids, preferably water, hindi yung mga sugary na drinks. And avoiding yung sugary na food and beverages. So, yun yung mga pwede pong gawin, no? And avoid alcohol intake sa men and women dapat at least 1 lang per day, no? Pero preferably wala. And of course, smoking. And stress management. So, pwede rin yun, no? Marami tayong pwedeng gawin. Hindi naman ibig sabihin na common yung hypertension is wala na tayong magagawa. So, prevention pa rin is better than cure. Tama. Lagi rin sinasabi yun ni Doc Soe, lalo na sa mga injuries. And I think isa sa mga reason yun, no, yung pag ini-interview ka ng doktor, pag magpapa-check up ka kung umiinom ka ba or nag-smoke ka ba, mukhang malaki talagang kinalaman sa overall health mo. Alright, so super dami nating natutunan and hopefully yung mga nag-iisip sa inyo na, teka, nasa 30s na ako, ba yan mga nararamdaman na akong konti, mas maganda, napakabilis lang naman, pwede kayo magpa-BP minsan kahit sa health center nyo lang, di ba? Or sa family doctor nyo, hindi naman super magastos yun. Mas maganda, mas maaga nyo makita at nang mas maagang malapatan ng treatment or ng management. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, saying goodbye and see you sa next episode in behalf of Dr. Anthony So and of course our guest for this week, Dr. Bien Canlas. Bye-bye! Bye!